ang ginawa nito si Senator Robin. Mukhang pasaway ah. Sige nga. Okay, let's see Pakinggan natin. Ng Senado kung dapat bang formal na hilingin ang pagdalo ni Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta sa impeachment trial ni VP Sara. May paalala naman si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol sa Senator Judges. Narito ang agenda report ni Hannah T. Bawal ang mga senator judge maghayag ng opinyon tungkol sa merits ng impeachment case ni VP Sara habang tumatakbo ang paglilitis. Yan ang paalala ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol nang tanungin kaugnay sa inilabas na Facebook post ni Senator Robin Padilla. Dito ipinaliwanag niya ang pagkakaiba ng original o raw na Zoom recording at mga kopyang kinuha mula sa internet. Inauthenticate kasi ng NBI ang video ni VP Sara kung saan may banta umano siya sa buhay ni PBBM, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Tonggol, malinaw sa Rule 18 ng impeachment rules na hindi lamang prosecution at defense kundi pati mga senator judge ay sakop ng sub judice rule na nagbabawal sa pagtalakay ng merito ng kaso sa labas ng korte. Hindi ko po sinasabi may paglabag si Senator Judge Robin, hindi po ako senador para mag-make ng determination kung gano'n. So I think kung meron pong sentimentong gano'n, it will be coming from one of the senator judges at baka pag napunta po tayo sa puntong yun, doon natin siguro malalaman kung medyo bibigyan lang ng paalala ng presiding officer yung ating mga senator judges. I don't think i-contempt of court naman ng ating presiding officer. Hindi naman, syempre. Mas mahigpit Kaya lang, di ba, para bang ang panuntunan higing pasaway ba? para sa mga senator judge dahil dapat maiwasan daw ang anumang impression na may kinikilingan na sila bago pa man matapos ang trial. Pagdating sa kapwa minority senators ni Padilla, hindi pa rin daw nagkakasundo ang mga senador kung dapat bang formal na hilingin sa Sandigang Bayan na payagang makadalo sa paglilitis sina detained Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Pag-usapan natin yan mamaya mga kaklira. Anyway, dun tayo Ano bang pinost ni Senator Robin? Ito ba mga kaklira? Okay, sige, pakita ko lang. Ibang klase talaga, ang mga bayaran, Ibang klase talaga ang mga bayaran. Kahit alam na nila ang katotohanan ay ililigaw ninyo ang mga tao. Wow Talaga lang, sino ba nang liligaw mga kaklira? Ang Zoom ay makakapag-record ng kahit anong nangyayaring conversation, maging personal o live. Makikita mo yan sa screen. The host can do live stream and record it. May built-in Zoom recording. Yan ang original copy na tinatawag. Recorded ng kung sino man ang nagsagawa ng Zoom meeting or interview. Lahat ng kumopya dyan sa live feed, maging anuman yan, galing sa internet, duplicate na yan. Okay, doon tayo. Kung duplicate, ano na? Kung duplicate man, ano na? Anything recorded as a duplicate can be manipulated. Diba? So nakita nyo na kapag hindi galing daw sa original, lahat ng video na yan, pwede ma-manipulate. Kaya nga magkakaroon ng yan ang reason ba't kailangan ng authentication, mga ka-clear. Kaya nga merong competent witness to testify na yung video na yan, as compared sa original, ay authenticated. Yun yung reason dun. Yung original recorded file ng gumawa ng Zoom meeting, yun ang raw at siguradong walang manipulation. Okay? Doon ka dapat mag-authenticate, hindi sa kinuha mo lang sa internet. Trabaho ng investigador, hanapin ang raw o ang original recorded ng creator ng meeting o ng interview. So, ibig ba sabihin dito, mga ka-clear, gusto niyang pauwiin si Harry Roque? Kasi ang sabi ni Harry Roque, ito Robin Padilla, pauwiin mo si Harry Roque. Diba? Bakit? Who can authenticate the video? Me. Sabi niya, me. Since I broadcast the video, any of the 42 participants, including VP Sara and Attorney Laika and FB, di pwede si Kalilung. Diba? So far, video is inadmissible without authentication. Yan. Ito yung pinapalabas sila. Kaya ginigiba nila, mga ka-clear. Yung video. Yan. Who can authenticate? Me. Diba? Kasama pati yung 42 participants, including VP Sara and Attorney Laika and FB. So, pauuwi natin si Harry Roque. Senator? Robin? Hindi daw pwede si Kalilung. Diba? So, pauwi na si Harry Roque. Pauwi mo na si Senator Robin. Diba? Kasi siya yata yung host Siya yung host. Ano ba sabi niya dito? Okay. Former spokesperson Harry Roque said this among the individuals who can authenticate the video. Alleged as he was the one who broadcast it on Facebook. Diba? Di pa uwiin. Di ba mas maganda pa uwiin na yan para mag-testify dito. Pabor kay VP Sara. Well, anyway, mga ka-clear, ito kasi ang sabi, Sige, tuloy lang tayo. So, ngayon, ito yung ginagawang naratibo ni Senator Robin Padilla. Siguro, para, in a way, mag-iba yung si Kalilung.
Pero mga clear, ito yan. Sabi sa batas, a rule, under Rule 11 of the Rules of Electronic Evidence, electronic documents, including recordings, must be authenticated. This can be done through testimony of witness who saw the recording being made or has personal knowledge of its contents, digital signatures or certificates verifying integrity, expert witness on chain of custody ensuring no tampering occurred. For traditional recordings, authentication follows via witness identification. Okay? So, mga clear, pwede ang mga expert testimony. Okay, ito pa, mga clear, pakita ko. The Rules of Electronic amended in 2020 to expressly provide for admissibility of video recording as evidence in court, provided that it shall be shown, pinakita naman, it shall be shown, presented, or displayed to the court. Pinakita, di ba? Next. It shall be identified, explained, or authenticated by the person who made the recording or by some other person competent to testify on the accuracy thereof. Diba? Kaya nga may mga rin tayo mga expert witness, competent witness from NBI, PNP, para mag-authenticate. Okay? To authenticate means to prove or show that the video is true, genuine, and valid. It must be shown that the video was not tampered, altered, or manipulated. Without the testimony of the person who took the video or the testimony of any other competent person who can identify, explain, or authenticate it, the video is inadmissible in evidence. And isa sa mga competent person to testify, yung mga expert o yung mga inaral ito, siya nag-imbestiga nito from NBI. Diba? Sabi dito, in the case of Manansala, the Supreme Court elucidated that the person authorized to authenticate the video or CCTV recording is not limited solely to the person who made the recording. It's not limited to the person who made it, but also by another witness who can testify to its accuracy. Maliwanag ba tayo dyan, mga clear? Sabi dito, dagdag the Supreme Court clarified that the case of Manansala requires that the party presenting the recording to account for, una, its origin, how it was transferred to a storage device, and how it reached the trial for its presentation. Chain of custody. Diba? So ngayon, anong ginawa ni Kalilung, mga clear? Ipinakita niya dito na ni-request nila yung Meta kung saan ito, kung ano yung platform kung saan ito nilabas. Ito, mga clear, nag-request sila mismo sa Meta na i-preserve yung video. Yan. Kalilung testified that he authenticated the recording by comparing the screen recorded copy with the original. With the original live stream. Kinumpare niya with the original live stream. Okay? After screen recording, there's an output video. I compared the output video with the November 23, 2024 video and ensured that the contents are identical. Okay? The NBI said that he then generated a hash value to preserve the integrity of the recording. After ensuring the contents are identical, I generated, value calculation of the video to ensure that the video won't be tampered until presented in court. So, nandiyan yung tatawag na chain of custody. Okay? Wala ibang humawak, di ba? Ito sabi niya, he said the NBI also submitted the preservation request to Meta, Facebook's parent company, to preserve the recording and later executed an affidavit of authentication of the digital evidence documenting the forensic process. So humingi sila. Pina-preserve nila ito sa Meta, sa Facebook, sa Meta. Sa Facebook, ayan, sa Meta. Di ba? Sabi naman ni Harry Roque, Facebook pwedeng mag-authenticate. Ito'y galing sa Meta. Ito. NBI witness confirms Meta has preserved VP Sara's live stream evidence. Di ba? NBI senior agent John Mark Kalilung testified that Meta issued a specific case number for the Bureau's electronic data request, verifying that the social media giant took immediate action to preserve the November 23, 2024 broadcast to protect against any future alteration.
Calilong stated that he personally screen recorded the video and authenticated the file. It means that Meta has taken the necessary action to preserve the evidence. I further preserved the video and authenticated it from Meta. Okay? So, ito pa mga kaklir, ha? So, kaya nga hindi natin alam kung ano itong gustong palabasin. Diba? Ni Robin Padilla. Ha? Sirain, gibain, yung video na lahat naman ay nakakita na. Oh, ito ang sabi ni mga kaklir, ni Atty. Panelo. Tingin ko inaano niya to Tingin ko, hindi ko alam kung pinaparinggan niya ba. Bakit pininisip pa ang aking pananaw kasi? Una-una, ang tanong ko, bakit pininisinta ng prosecution yung testigo niya? Okay, kasi ganito yan, most probably, although alam na natin, nakita natin to, di ba, ang sabi dito, yung video, kapag hindi pinresent at hindi na-authenticate, pwede siya maging inadmissible in evidence. Yan yung pinaka subject matter nung isang sa articles of impeachment. So, most probably, doon sa pre-trial, mga kaklir, ay dininay nung defense yung authenticity ng video. Most probably. Kaya lang, ginamit din kasi nila Kaya doon nagtataka ngayon, si Atty. Panelo, kung ba't kanya lang yung mga i-present yan, i-authenticate, di nga ni-refute, di nga pinasinungalingan. Oh. Sapagkat ang testigo nag-testify para authenticate yung video. Teka muna, meron ba nag-question ng video? Oh. DDS na yan mga kaklir. Diba? Teka lang. Ba't yung kailangan pa i-authenticate yan? Meron bang nagdi-dispute nung video? Meron bang kumukontra dun sa video na totoo yan? Di ba? Oh. Meron bang nag-question sa defense? Wala ko narinig. Oh. Wala daw nag-question sa defense na kinu-question ang genuineness ng video. So bakit kailangan pang i-authenticate? Hindi naman kinu-question ng defense. Pero mga ka-clear, bakit siya i-cross tungkol sa kanyang expertise, kung ito ba ay kanyang naimbestigahan, di ba? At gusto pang ipapalabas ni VP Sara's lawyer na buo para makita yung konteksto. So kaya malamang during the pre-trial, nagkaroon na issue about the authenticity. Although hindi ko alam. Pero sabi naman niya, hindi naman daw kino-question yung katotohanan nung laman ng video. Kung yung pahayag ni Daisara ay kine-question nila na meron nga bang ganung pahayag o wala. Madaling sabi, it's not disputed. Yung video, Senator Robin, nadinig mo ba si Atty. Panelo? Hindi yan dinidispute. So wag mo na hanapin yung original. See the point? Tapos, ito naman si Harry Roque, siya lang ang pwede mag-authenticate. Di, punta ka na dito. Diba? Pwede ka na. Yung iba, baka hindi magte-testify Diba? Punta ka na dito. Mukhang gusto naman ni Senator Robin yung katotohanan. So I cannot understand why the prosecution will be presenting that. Hindi naman dinidispute. Senator Robin, maliwanag. You don't have to look for the original or the raw file kasi sila VP Sara hindi dinidispute yung authenticity ng video. Na sinabi ni Daisara yun. Diba? So kung hindi naman disputed yung video yun, pwede mag-present ng somebody to authenticate it. Yun naman, kaya lang nga sabi natin, baka ayaw ng prosecution na ma-technical. Kasi hindi natin alam sa pre-trial kung dinispute yan, tapos hindi mo pinresent sa korte at hindi mo pinakita authenticity niyan. Sabi nga natin, yung video ay mababaliwala, inadmissible. Ay ayaw naman ng prosecution nun. Parte ito ng parte ito ng articles of impeachment, di ba? So yan. Pero dito pala makikita mo na si Atty. Panelo, alam niyang hindi pinasisinungalingan yung laman ng video. Tuloy. That's what. Kasi, yung testimony niya, saying that, kita ko yung video, investigahan ko yung video, it doesn't prove anything. Will that prove the guilt of the Vice President? No. Yun lang sa kanya. Okay, hindi mo kailangan i-prove yung authenticity kasi hindi yan dininay. Pero sabi niya, itong video naman hindi naman papakita ng proof na siya ay may kasalanan. Diba? Kasi nga, pinapakita niya dito,
conditional daw yun. Conditional lang daw yung grave threats. Pero pinaliwanag ko na yan. Grave threats can be conditional or no condition at all. So, di ba, dito pa lang, sasabi niya, hindi mapapatunayan ng video. Kahit sabi mo authenticated yan. Hindi naman niya masabi na guilty siya eh. Pero sabi natin, grave threats are still grave threats. May kondisyon, walang kondisyon. Basta meron ka na kinausap na assassin. Saka sabi ko, malalim to mga clear ha. Hindi lang to pananakot. May kakilala siyang assassin. Na anytime pwede siya magpapatay kahit sino. Kung pangulo nga, kahit niya ipapatay. Lalo na yung simpleng tao. Diba?